Okay guys, so meron tayo dito ang Redmi Note 9S na nag-flicker yung screen. Yan, pag binaba mo siya. Yan o. Nag-flicker siya guys, so medyo gumagano'n-ganon yung screen niya. So, probably ito ay LCD. Buti na lang nakabili na tayo. O dumating na yung order natin. Galing pa ng straight from China. We have here the Redmi Note 9S. Original LCD with frame. So sa mga nagtatanong guys, kung ano ba maganda, may frame o wala. Kung budget wise, mas maganda yung walang frame kasi mura. Kung gusto nyo naman na maganda yung lapat ng LCD, factory press siya, at sigurado kayo na at kailangan nyo na rin naman ng bagong frame, konti na lang naman idadagdag ninyo, meron na kayong ganito. So hindi na kayo magdidikit pa, magpapatuyo. Ikakabit nyo na lang agad-agad yung motherboard sa bagong frame. So let's go guys. Fast forward na lang natin ito. Panoorin nyo na lang kung paano natin ipoproseso. Okay guys, so ngayon i-shut off muna natin o shut down yung ating device, itong Redmi Note 9S. And then tanggalin natin SIM tray. Syempre ngayon kita ko wala nang dikit kaya madali na tanggalin yung back. Pero kung hindi naman o nakadikit pa siya, gamitan nyo ng hot air. Okay guys, ngayon tatanggalin ko na lahat ng screws. Kailangan nyo lang dito ng standard Phillips precision screw driver. Tapos tatanggalin ko lahat ng flex. Una yung flex ng camera. And actually, yung battery, LCD at saka itong subboard flex. Tapos yung bottom assembly naman, yung tinatawag nating charging board. Ayan, kita nyo naman. Madali lang siya tanggalin at parang Lego lang siya. Tapos ito namang battery, hindi na siya nakadikit ng maayos. So madali na rin siyang tanggalin. Ito yung charging board, tinanggal natin. Nilinis ko na rin siya. Tunod yung haptic feedback, yung vibrator motor, tapos yung motherboard. Ito nga pala yung LCD na may kasamang frame na gagamitin natin. May kasama na siyang copper sheet, so okay na okay siya para sa init. Tanggalin natin yung earpiece, tapos yung pinaka gasket nung front camera. Meron nga palang mga blue stickers yan para lumapat na maigi yung mga pyesa. So tatanggalin din natin yung bago natin ilipat. So tatanggalin natin sensor na to guys. Lilipat natin sa bago. Pati itong fingerprint sensor ililipat din natin sa bagong frame. So para hindi kayo nalito, kung pagkatanggal ninyo, ikabit nyo na rin agad. Ganun lang yung technique. Yung fingerprint nga pala guys is may lock. Ang hugot nyan palabas, hindi papasok. Pag huhugutin nyo palabas, paglalagay ninyo papasok. Guys, deep cold Z5 pa ang ating thermal paste. Gaming lang. Unit. Ngayon guys, nalipat ko na lahat na mga kailangan kong ilipat. Ilalagay na natin yung motherboard. So, mayroon yung isang screw dito na nag-hold. Lagay natin. Lalagay ko na rin yung camera, yung antenna, yung charging board sa baba, yung flex. Kita nyo may arrow naman yan. Sundan nyo lang maigi. Tapos yung speaker assembly. At ilalagyan ko muna ilang screw lang. Samantala para lang sa initial testing. Tapos lalagay na natin yung battery. Yan, tapos salpak yung battery, pati yung mga flex, and then yan, tinesting ko siya, bumubukas naman siya, and goods naman yung LCD na palit natin. Nilinis ko na ngayon yung cover, and after some testing, okay na siya. Pwede ko na ngayon isara to ng tuluyan. So ngayon sinasara ko na guys, kung paano yung binagdas, ganun din naman yung isasara. So nilagyan ko ng bagong adhesive, kaya lang medyo mataba na yung battery niya, kaya hirap na rin ilapat yung back case. Pero ganun pa man, okay na rin naman. So guys, ito yung proseso kung paano ko ginawa itong Redmi Note 9S. Kung gusto nyo magpagawa, PM lang kayo sa akin.